Kumusta mga kaibigan at kapwa mangingisda? Ako ang inyong YouTube vlogger na si at narito ako upang ibahagi ang ating prognostic kilos para sa ika-4 ng Disyembre, 2025. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? Mayroong pag-asa at hamon sa ating pangingisda, kaya manatili kayo hanggang dulo para malaman ang lahat ng detalye at ang isang maliit na sikreto na makakatulong sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pinakamainit na target at ang mga taktikang pwede nating gamitin. Tilapia, iswang. Kung freshwater ang hanap ninyo, ang tilapia ang isa sa mga pangunahing bida ngayon. Dahil Disyembre at papalapit na ang kanilang peak spawning period, madalas silang matatagpuan sa mababaw na bahagi ng mga lawa at ilog, lalo na sa mga lugar na may maraming halamanan o estruktura kung saan sila pwedeng mangitlog at magtago. Maghanap kayo sa mga gilid ng dam, sapa, o mga fish pond na may putik na ilalim, gamitin ang pamingwit na may float at maliliit na hook. Para sa pain, effective ang live na worm, maliit na hipon o tinapay. Ang isang maliit na sikreto, subukan ang scented na pain lalo na kung ang tubig ay medyo madilim dahil sa ulan. Mga pelagic na isda, haliom galunggong, alumahan, salay-salay. Para sa mga gustong mangisda sa dagat, ang mga pelagic na isda tulad ng galunggong, alumahan, at salay-salay ay karaniwang aktibo sa panahong ito. Bagamat may mga closed fishing season sa ibang lugar, marami pa rin ang pwedeng mahuli sa mga bukas na karagatan. Hanapin sila malapit sa mga bangko ng isda o sa mga lugar na may makikita kang nagliliparan na ibon na sumisisid sa tubig. Senyalis yan ng aktibong bait fish. Ang bottom fishing or trolling na may maliliit na metal jig or feather lure ay epektibo. Kung bottom fishing, gumamit ng squid o hipon bilang pain, pansinin dahil sa mga nakaraang bagyo, maaaring nagbago ang kanilang usual na lokasyon kaya maging handa sa paggalugad. Lapu-lapu at maya-maya, reef fish. Ang mga lapu-lapu at maya-maya ay laging masarap na huli. Sa mainit na tubig ng Disyembre, sila ay nagtatago sa mga bahagi ng reef, bato at mga kublihan sa ilalim ng dagat. Ang pinakamainam na taktikang gamitin ay bottom fishing na may live na pain tulad ng maliit na isda o hipon or cut-bait na pusit. Mag-ingat lang sa mga alon at currents dahil sa posibleng epekto ng weather. Ang malakas na linya at matibay na hook ay kailangan para sa mga isdang ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon. Panahon. Sa ika-4 ng Disyembre, 2025, inaasahan ang pagitan ng 25 hanggang 28 degrees Celsius ang temperatura ng hangin. May kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa araw at pag-ulan sa gabi na may mataas na porsyento ng pag-ulan. Maaaring bumaba ang presyo ng atmosfera dahil sa pag-ulan na sa aking karanasan ay pwedeng magpataas ng aktibidad ng isda bago o habang umuulan at pagkatapos ay bumaba muli. Ang hangin ay katamtaman sa humigit kumulang 9 hanggang 14 kilometro kada oras. Ang mga pagbabagong ito sa presyon at ulan ay pwedeng magpakash ng isda sa mas malalim na bahagi. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay mananatiling napakainit na umaabot sa 28 hanggang 29 na degree Celsius. Ang mainit na tubig ay nagpapataas ng metabolismo ng isda, kaya mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Subalit, sa mainit na araw, maaari silang lumipat sa mas malalim na lugar para sa ginhawa. Yugto ng buwan. Ang ika-4 ng Disyembre ay kabilugan ng buwan. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang kabilugan ng buwan ay pwedeng magdulot ng mas malakas na agos at tides na pwedeng magpakain ng isda.
Ang iba naman ay nagsasabing mas mahirap manghuli sa araw dahil sa sobrang liwanag ng buwan sa gabi na nagpapahintulot sa isda na manghuli ng pagkain ng hindi nakikita. Kaya, maghanda para sa posibleng night fishing o mas maagang umaga, huling hapon na pangingisda. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, masasabi kong ang kilos ng isda ay magiging katamtaman hanggang mapanlin lang sa araw na ito. Ang mainit na tubig ay pabor sa kanila, ngunit ang pagkulog at pagkidlat at pag-ulan ay pwedeng maging dahilan para sila ay magtago. Ang mga closed fishing season sa ilang lugar ay pwedeng magpababa ng dami ng huli, pero ang tiyaga at tamang diskarte ay susi. Kaya mga kaibigan, sa ika-4 ng Disyembre, 2025, humanda sa pagkulog at pagkidlat, mainit na panahon at kabilugan ng buwan. Ang kilos ng isda ay magiging katamtaman hanggang mapanlin lang dahil sa pabagubagong panahon at potensyal na epekto ng closed fishing season. Sana ay nakatulong ang forecast na ito sa inyong paghahanda. Hindi buntot, hindi kaliskis sa inyong pangingisda. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast. At kayo mga kaibigan, ano ang inyong mga plano para sa pangingisda sa linggong ito? Anong klasing pain ang inyong gagamitin? Ibahagi sa comment section sa ibaba